Order above access, mga babayan ha. Why the PCO's actions against Net25 and Eden Santos was justified. Bakit daw, paano daw na-justified o ganit, paano na nasabi na may paglabag, mga babayan? Bakit siya tinanggal? Ito yung dahilan. When you cover the head of state, protocol isn't optional. It is non-negotiable. Ibig sabihin, kung ano yung protocol, yun na yun. Hindi pwedeng maipag-usap ka pa. That is why the Presidential Communications Office formally request to reassign Net25 reporter Eden Santos over her breach of the June press protocol was not only valid, it was necessary, mga babayan. Protocol exists for a reason. Ibig sabihin, may dahilan kaya nandiyan dyan yung mga protocol na yan. In-explain lang dito. Initiated with the contact at the Capas event, President Marcos Jr. initiated contact with the media, stepping into the designated area for reporters. So, imagine niyo yung pangulo nga natin, pumunta doon sa designated area para sa mga reporter. Pero si Eden Santos, lumapit ka agad. Atat na atat. Diba? But once the interaction ended, Santos followed him to the podium not once but twice, breaching the clearly designated press boundary marked for safety and order. Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ang nakikita ninyo ngayon sa inyong monitor ay walang iba kundi si Yusek Claire Castro at ito pong si Eden Santos, mga kababayan. At sabi nga dito, PCO, pinasibak Net25 reporter sa palasyo, mga kababayan. Pero bago natin yung pag-usapan, tignan muna natin kung ano yung sinabi nitong mga DDS po dito, mga kababayan. Okay, so ito yung sabi nila. Hindi kayang salagin kasi ang tanong. Saludo ako sa iyo, Eden, talino at tapang. Sige, basahin lang muna natin to, mga kababayan. Yon ang totoong reporter. Di sa takot. Hindi daw takot. Ito nga si Eden Santos, mga kababayan. Ba't tahimik ang media ngayon? Takot sila, sisibakin, mga bayarang media. Pero pagka pabor sa kanila yung balita, yan ang best na media. Hindi bias. Pero pagka hindi pabor sa kanila ang balita, mga kababayan, sasabihin nila, bayarang media. Bayarang mga vlogger. Wala na daw taga-supalpal kay Claire. Ito matindi. Ang admin patatahimikin na naman ang pinakamahusay na reporter. Grabe ng silent martial law, nangangamoy na. Bakit si Eden Santos lang ba? Magaling na reporter? Saludo tayo kay Eden Santos. Siyempre, magaling talaga yan. Pero hindi lang naman siya magaling na reporter, mga kababayan. Yan nakita ninyo kung ano yung sinabi na itong mga DDS na to, mga kababayan. Yung mga ayaw na ayaw dito kay Yusek Claire Castro. Alam nyo ang ayaw nila kay Yusek Claire Castro, mga kababayan. Pumapalag. Talagang sumasagot. Nakikipagsabayan ng susupalpal. May ebidensya. Talagang lumalaban. Kaya ayaw nila kay Yusek Claire Castro. Ang gusto lang nila is yung mga yung mga reporter, yung mga Yusek diyan po sa Malacanang press corps. Ang gusto lang nila na itong mga tao na to is yung sasagot lang na ayon sa gusto nilang marinig. Pero ayaw nila, pagka ganito, kagaya ni Yusek Claire Castro, yung pumapalag, yung talagang sumasagot kahit si VP Sara Duterte, kung makikita ninyo yung mga balita, di ba? Kahit si kahit si Harry Roque pa yan.
Talaga nakikipagbardagulan itong si Jose Claire Castro. Okay, so bago natin umpisaan ang pagsupalpal sa mga DDS na to, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section at pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So, eto nangyari, mga kababayan, no? Ayon po dito, nagpadala ng liham ang Presidential Communications Office o PCO sa tanggapan ng television network ng Eagle Broadcasting Corporation na Net25 upang hilingin na tanggalin sa Malacanang bit ang isa nilang reporter. Sa ulat ng Bilyonaryo News, base sa liham kay Net25 News Chief Paul Padua na may petsang June 27, inihayag ni PCO Assistant Secretary for Media Affairs and Relations Erelson Kabatbat ang paglabag ng reporter ng network na si Eden Santos sa protocol para sa presidential media coverage. May paglabag naman pala. Diba? Bakit ganito mga kababayan? Tingnan nyo Ito yung matapos umanong lumabas ni Eden Santos sa designated area ng mga mamamahayag at 2 beses na lumapit kay Pangulong Marcos nang dumalo ito dyan po sa Capas Tarlac noong June 25, mga kababayan. Sabi pa rito, strict courtesy and decorum dictate that when covering the president, a certain distance should be observed at all times. Ayon sa liham ni Kabatbat na nagtrabaho din dati bilang TV5 reporter. Diba? Ito reporter din yung nagsalita, mga kababayan. May designated area kung nasaan lang dapat yung media. Etong si Eden Santos hindi makapag-antay. Talagang atat-atat na ma-interview yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang nangunguna pa siya. Mga kababayan, may designated area yan doon lang kayo. Hindi kayo pwedeng lumapit. Pwede kayong lumapit pag inalaw na kayo. Pero pagka hindi pa kayo inaalaw o hindi kayo pinapayagan na lumapit, diba? Hindi kayo pwede lumapit. Diba? Sabi dito, it is in the light that we respectfully request that a new reporter be assigned to cover the President and the other government agencies inside Malacanang. Taliwas ito, mga kababayan, doon sa sinasabi ng mga DDS dyan. Na kesyo hindi masagot ni Eden Santos yung mga tanong, nahihirapan, kesyo pinatatahimik yung mga reporter. Diba? Bagamat kinikilalaan niya ng Malacanang ang pagnanais ni Santos na makakuha ng istorya mula sa Pangulo, dapat din aniya sumunod at respetuhin ng mga reporter ang mga panuntunan para sa kaligtasan at kabutihan ng Pangulo. These rules do not only apply to the media covering the President, but to all, mga kababayan. Sa pangkalahatan. Diba? Siyempre, safety first, mga kababayan. Paano kung may nagpapanggap lang pala dyan na reporter at may gawing hindi maganda sa ating Pangulo? Yun yung iniiwasan dyan. Diba? Hindi po pwede yung basta lalapit ka na lang sa Pangulo natin. Parang nampo-provoke pa, mga kababayan. Alam naman nila yan Posibleng hindi alam ni Eden Santos yan, mga kababayan. Alam niya yan, Kasi may designated area kayo Bakit kailangan mo lumapit bigla? Ura-urada, ba't kailangan mo lapitan? May designated area kayo. So, ibig sabihin, lumapag siya sa rules and regulations. Diba? Kaya siya pinapapalitan. Dahil baka ulitin niya pa. Baka ulitin niya pa Diba? Yung mga ganung ginawa niya. Ito yung video na yan, mga kababayan, mula dito sa TPL3, mga kababayan. Ito yung video na yan, bago natin na i-discuss, yung kanyang sinabi dito. Okay? So, panoorin natin to video na to, mga kababayan. Ayan. Ayan, inalis ko lang yung audio, mga kababayan, Ayan, lumapit si Pangulong Bongbong. Hinarang. May hinarang tong na to. Presidential security guard. Sino kaya?
Ayan, no? Si Eden Santos lumapit, di ba? Kung makikita ninyo, naglalakad yung Pangulo natin. Ayan, no? Lalakad. Tapos biglang lumapit si Eden Santos. Kaya lumapit yung PSG. Okay? So hindi na siya pinagbigyan ni Pangulo, pero hinarang niya pa uli. Ayan, no? Sinundan niya pa uli, oh. Ayan, no? Oh, uminto yung Pangulo. Talaga nagtanong pa uli siya. 'Di ba? Samantalang yung ibang reporter, no, nasa gilid lang, mga babayan. Pero siya talaga sunod siya ng sunod, oh. Oh, napakamot na lang yung Pangulo natin dito. Sabi siguro, ang kulit na ito ni Eden Santos, sunod ng sunod sa akin, eh. May special area naman para sa inyo. No, talagang sinundan niya yung Pangulo natin dito, mga babayan. Talagang hindi siya nagpatinag sa kakulitan niya. Ano sabi dito, mga babayan? No? Ayan, oh, explain natin niya. Order above access, mga babayan, ha? Why the PCO's actions against Net25 and Eden Santos was justified. Bakit daw, paano daw na-justified o paano na nasabi na may paglabag, mga babayan? Bakit siya tinanggal? Ito yung dahilan. When you cover the head of state, protocol isn't optional. It is non-negotiable. Ibig sabihin, kung ano yung protocol, yun na yun. Hindi pwedeng maipag-usap ka pa. That is why the Presidential Communications Office formal request to reassign Net25 reporter Eden Santos over her breach of the June press protocol was not only valid, it was necessary, mga babayan. Protocol exists for a reason. Ibig sabihin, may dahilan kaya nandiyan dyan yung mga protocol na yan. In-explain lang dito. Initiated with the contact at the Capas event, President Marcos Jr. initiated contact with the media, stepping into the designated area for reporters. So, imagine niyo yung Pangulo nga natin, no, pumunta doon sa designated area para sa mga reporter. Pero si Eden Santos, no, lumapit ka agad. Atat na atat. Diba? But once the interaction ended, Santos followed him to the podium not once but twice, breaching the clearly designated press boundary marked for safety and order. No? Ibig sabihin dito, mga babayan, tapos na yung parang tapos na yung question and answer niya sa media. No, at may pupunta ba siyang ganun, magi-speech na siguro siya, mga babayan. Pero lumabag pa rin si Eden Santos, sinundan niya pa rin yung Pangulo at umalis doon sa designated area, mga babayan. These boundaries aren't arbitrary. They were set long ago, governing crowds, dignitaries, camera lenses, and bodyguards, all to protect the president and maintain clear lines of communication. Ignoring them, intentionally or not, carries consequences. Diba? Yan na yung sinabi na dito, mga babae, na may violation. No, eto nga si Eden Santos. Kaya yung mga DDS dyan, huwag nyo nang baliktarin yung kwento. No? Huwag nyo baliktarin yung kwento. Pinabaliktad nyo eh. PCO Assistant Secretary Kabatbat himself, former journalist, addressed that the violation be head on. His message was precise. Respect the designated zones. Don't throw safety or access into jeopardy. No? That is not overreach. That is governance. Ibig sabihin, ang gusto lang naman dito ng ating PCO, mga kababayan, ay maging maayos ang lahat. No, sa mga interviews, sa mga ganito, no, ng mga pangyayari, sa mga ganitong event, no? Kasi pagka magkagulo-gulo yung mga yan, mahirap i-control yung crowd, mga kababayan. Yun ang magiging problema dito. 'Di ba? Magulo. Nako, gagayahin na naman yan at ang gagawin ng kabilang part or mga kababayan, hahayaan nilang lumapit yung mga mga media. Pusta tayo dyan. It's about restoring balance, ensuring protocol is honored while preserving the right to report. Di ba? Yan yung mga babayan eh.
The consequences, Santos may lose her current Malacanang beat, but Net25's access remains, not just for her replacement, but for every journalist's tale in the MPC who follows the rules, and that is a win for transparency on the orders, mga babayan. It didn't silence dissent. It just enforced decorum that reporters like Eden Santos seems to lack, mga babayan. Yeah. Sabi dito, rules exist for reasons, for greater protocol, mga babayan. Rules exist for reasons, for greater protocol. They exist to protect lives, sabi dito, especially at a time when the Commander-in-Chief faces ongoing security threats, including an explosive revelation from the Vice President herself that she had already contracted. No? Ito yun, no, yung sinasabi, mga babayan. Adherence to establishing a safeguards is non-negotiable. Diba? For security reason, kaya merong distansya. Baka mamaya sila kung sino isa sa mga media pala yung binayaran. Malay ba natin? Diba? Yun yung kasi yung sinasabi, no, ni Vice President Sara Duterte ayon doon sa video niya at sa mga report, no, na may binayaran daw siya. No? Baka mamaya reporter o kung sino na yung mga nandiyan sa crowds na yan, ang isa sa binayaran ay delikado na. Ano masasabi niyo dyan, mga babayan? I-comment sa ibaba niyo mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.